Hello people! Entrada 1, 2, 3, smile. Lunch pa to 3 days ago. O diba hindi natin masingit yung ating mga lunch serye kasi nga nagbabalot serye tayo ng sambusa. Ang pinaluto sa lunch na to ay mashed potato with meatballs and gravy with vegetable aside. Namiss ko rin itong mashed potato. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakain o hindi nakagawa dito sa bahay. So una kong ginawa dyan, syempre binalatan natin yung potatoes at pinakuluan natin yun until malambot. While nagpalambot tayo ng mashed potato, ito naman ay nagbabad ako ng 2 slice bread. Tinanggalan ko lang yun ng brown edges. Ito talaga yung aking extender, binder, or nakakatulong para sa akin na maging moist yung ating meatballs. So, nagbabad lang ako dyan at gumamit ako ng gatas para maging soft yung ating bread. Pwede kayong gumamit ng breadcrumbs kung ayaw nyong gamitin tong fresh na bread or sliced bread. Ganon. Yung gamit ko dyan ay ground beef, mga 1 kilo siguro yan. Nag-add ako ng 1 egg. Siguro dapat 2 yan. Tapos, nag-add ako ng chopped parsley. Naglagay ako ng parmesan cheese, asin, naglagay ako ng paprika, paminta. Then, naglagay ako dyan ng garlic powder and onion powder. O, yung mga seasoning na yan, depende yan sa inyo. Tamang kutob-kutob. Yung ground beef ko dyan ay medyo frozen pa yan. Medyo meron pang ice yung iba. Kaya, after na namasa or after na halo, ay nilip ko muna yan ng konting oras, konting minuto para medyo matunaw pa yung ating mga buo-buong mga ground beef. Ito yung meatballs ko sa Dawood Basha or pwede kayong gumamit ng meatballs na to, pwede nyong gamitin to with spaghetti or any pasta. Nagsayang na rin ako ng white rice pagka may mga bata dito na ayaw nila ng mashed potato in case meron silang choices na rice yung kakainin. And then dito naman sapat na to, gawa tayo ng gravy. Yung gravy ko dyan, 1 stick ng butter, tapos naglagay ako ng 3 tablespoon full ng flour. Kahit anong flour, all-purpose flour, ganon. Ito-toast lang natin yung 2 yan until bumango na or lumabas na yung mga kaluluwa na yan. Then agad ako ng garlic powder. Gusto ko mangibabaw yung flavor ng garlic kaya medyo dinamihan ko yung garlic powder. Then naglagay ako ng 1 broth cubes. Then unti-unti kong nilagay yung 500 ml na water or 2 cups ng water. Dapat malamig yan or room temperature para medyo hindi tayo mahirapan sa paghalo dahil magbuo-buo yung ating flour dyan. Mas maganda or mas madaling mag-smooth or matunaw yung ating flour dyan kung malamig na tubig muna. So, yung the rest of the water na ilalagay natin is, pwede na yun mainit. Para ma-enhance yung color at para more tasty pa, nag-add ako ng light soy sauce, mga 2 tablespoon yun. Kung wala kayong light soy sauce, pwede yung regular soy sauce or oyster sauce. Pwede kayong mag-add ng liquid seasoning. Ito, nag-add ako ng 2 cup dyan ng hot water. At para medyo madali tayo. Meron din tayong pinamadaling gravy. Yung isang Maggi na mushroom soup mix, yun. Pwede din yun maging gravy. I-roast nyo lang yun with butter, tapos lagyan nyo ng gatas or tubig. Ganon. Gravy na yun, tapos mag-add lang kayo ng mga pangpalasa. Tapos ganito yung consistency yung gusto ko pagka mashed potato. Kasi habang hinahain or nasa hapagkainan yan, yan siya, magti-thick pa yan siya ng konti. Balik naman tayo sa ating meatballs. Okay na yan siya, natunaw na yung ating nag-yellow dyan or frozen or nag-ice na mga karne. So, bilog-bilogin na natin yan according sa gusto nyong size. Kung paninda or kung gusto nyo talaga yung pantay-pantay, pwede nyo namang timbangin. Pero dahil sa lang yan, para sa bahay lang or sa pamilya lang, ganon. So, depende na yan sa gusto nyong medyo laki. Marami yung ating karne na nilagay dyan, kaya medyo nilakihan ko anyway, itong meatballs na to, pwede nyo naman tong lutuin ng pangmaramihan, then ilagay nyo sa freezer. Pwede nyo tong pangbao na prito lang na ganito with ketchup. Pwede nyo rin tong ihalo sa mga pasta na gusto nyo, spaghetti. Or pwede nyo rin tong ilagay sa oven with mga kamatis, mga sauce na pang-Italian, ganon. Masarap na yun. Yung ating meatballs ay niluto ko lang yan sa pot. Or pwede nyo naman ilagay yan sa oven.
Alalay lang dapat yung apoy, hindi masyadong malakas para maluto talaga yung sa ilalim. Kasi nga medyo malaki yung gawa ko. Pwede nyo itong liit na, tapos gawin nyo ring sweet and sour. Masarap din yun. Sakto namang maluto yung ating meatballs. Luto na rin yung ating white rice at yung ating potatoes. Yung ating gravy naman, madali na lang yun initin. Isang kulo lang yun bago iserve. Yung pinakuluan nating mga patatas, tinanggal ko lang yung tubig. Nag-add ako ng salt, depende sa gusto nyong alat. And then nag-add tayo ng butter. Mas magandang i-mash yung potatoes pagka ano na siya, mainit pa siya talaga para madali siyang mamash. Pwede naman kayong gumamit ng food processor nito pero pareho lang din naman yun. Dagdag kalat madali lang din naman i-mash yan pagka mainit pa talaga, bagong luto pa kumbaga. Ang gusto ko talaga sa mashed potato, yung homemade talaga, yung ako talaga yung gumagawa kasi pagka minsan, pagkakakain sa labas, yung mga mashed potato may mga flavor na, yung mga spices nila mas strong. Mas maganda talaga yung homemade kasi very mild, very light, ganun. For creaminess naman ng ating mashed potato, nag-add tayo ng cooking cream. Pwede kayong mag-add ng milk or all-purpose cream. Walang measure yan dahil yung ating potato, syempre, depende yan sa kadami ng potatoes nyo. Pakiramdaman nyo na lang yung gusto nyong consistency ng inyong mashed potato. Kung gusto nyo yung medyo gooey or more creamy or gusto nyo ng medyo thick siya. So, mag-less kayo kung gusto nyo ng thick na mashed potato, mag-less kayo ng cooking cream. Kung meron kayong white pepper, mas maganda yung ilalagay nyo. Kaso lang, wala ako, kaya black pepper yung nilagay ko dyan. Then, nag-add tayo ng salt, depende nga sa gusto nyong lasa. Nag-add ako ng salt dahil kulang yung salt na nilagay ko kanina. And then, unti-unti kong nilagyan ng cooking cream. Kasi nga, tatansyahin natin yung consistency na gusto natin. Kaya ako nagluto ng white rice. Pagka ganitong dish, meron talagang mashed potato, meron talagang white rice para meron silang mga choices. It's either gusto nila yung meatballs with gravy and rice. Yung iba naman gusto nila ng potato. Ako din, gusto ko din yung mashed potato pag ito. Ganito ka fluffy, ganito ka creamy yung gusto kong mashed potato. Okay na yan. Gusto ko din naman ito pagka magluto ako isi-serve agad. Kaya tinatansya ko talaga yung oras pagka nagluto ako ng mga ganitong bagay. Kasi ayoko to na iinit lang sa microwave. Okay na to. For the side dish naman, sauteed vegetable dapat yan. Kaso lang, nagba-blanch lang ako ng kunti ng zucchini at baby carrots. Dapat merong baby zucchini dyan. Kaso lang, wala tayong baby, puro matanda na. So, dapat saute lang yan lahat. Kaso, yung mga bata dito, ayaw talaga nila yung mga crunchy pa or meron pang crunch. Yung half cook lang na gulay. So, yung carrots at yung zucchini ay blinanch ko lang yun ng konti sa kumukulong tubig. And then, sa isang kawali, naglagay tayo ng butter, nagisa tayo ng garlic, and then nilagay ko na yung broccoli. I-steam lang natin yun ng konting-konti, siguro mga 1 minute, and then saka natin ilagay yung carrots and yung zucchini. Sa mga pangpalasa naman yan, kung meron kayong Italian seasoning, yun na yung ilagay nyo. Mag-add lang kayo ng black pepper and salt. Or para madali, or easy way, para mas masarap din, ilagay nyo sa oven yan lahat. Lagyan nyo ng seasoning, butter, garlic, mga ganon. Mga pangtimpla, and then ilagay nyo sa oven. Yun na yun. So, ito namang way na to, sabi ni Amo kasi sauteed vegetable. Kaya, yun yung way na ginawa ko, and yun nga, naalala ko yung mga bata, ayaw nila yung mga half-cooked na food or half-cooked na carrots and zucchini. Kaya blinanch ko ng konting-konti yung ating zucchini and carrots. So yun na, ready to serve na yung ating side dish. Sunod naman yung ating white rice, fresh from the pot talaga yan. Walang init-init, mainit pa yan talaga. Sa white rice naman na yan, pinaghalo ko yung basmati rice and short grain rice or masri rice. For the plating na tayo ng ating mashed potato, ganyan lang yung pagka-plating natin. Dapat iserve natin yung mashed potato na mainit and fresh. Yung ating meatballs naman, habang nagluto ako kanina ng meatballs, naka-on yung ating oven sa warm, and then nilagay ko yung baking pan na yan. Pagka naluto, nilagay ko doon yung mga meatballs. Nag-sprinkle lang ako ng konti sa top ng fresh parsley. Pwede kayong mag-add or mag-drizzle dyan ng melted butter sa mashed potato para appetizing more patingnan. Yung ating gravy ready to serve at ito yung ating plato. Tara kain. Sobrang lalaki ng ating meatballs. So, dalawa lang yung meatballs ko dyan. Tingnan nyo naman yung ating gravy. Sobrang sarap.
with adding mashed potato na super creamy. And that's it, our lunch serye nung nakarang araw. Thank you for watching. Okay na to.